Ito'y pinagdiriwang sa buong mundo, sa lahat po ng mga Kristiyano, ano man denomination, no po. So, ayan, mukhang nabiyak na yung bato doon sa kuweba at lumabas na ang Panginoon. Anyway, nire-remind tayo ng media na first Sunday nga pala ngayon, di ba? So again, it's our practice to pray for those who are celebrating their birthdays sa month ng April. So sino po ba yung mga may birthdays ng April? So pwede ba namin kayo ma-invite dito sa harapan? Sige po, huwag kayo mahiya. Pag birthday niyo po ng April, from April 1, kahit nung nakaraang linggo pa na nakaraan, pwede kayo. Kaya si Ate Beng, Tsaka yung may mga anniversaries po, wedding anniversaries ng April, kasama na kayo, please come. Ito, si Sariel. Sariel ba? O ikaw pa, Sariel. Anda, si Brother Eli. Sariel. Sino pa? Oh, yung mga bata, wala bang sa Sunday school? Ay, si Ate Benny pala. Ayan, nagka. Sino pa? Kala ko si Patrick eh. Ay, tumayo lang. media siya. Dali, hintayin lang natin yung yung mga Sunday schoolers. Baka meron sa kanila na mag-celebrate. Kasama natin sila sa prayer. Nung last month ba yung marami? No? Parang last month yung madami, no? O January. Minsan, napakadami, punong-puni rito nung one time. Eh. Last month yata, ano? Last month, yung madami. March. Okay, so, ayun, merong mga bata. Halika anak, dali. Dahan lang, mga mapatid, yan. Sige, wala na, ito lang nag-iisa, bata. So, kasama po yung mga nandyan sa online, kung kayo man ay nasa bahay ngayon, naka-online kayo, naka-live stream, or kung kayo naman ay ngayon lang nanonood, o sa mga susunod na araw, nyo pa mapapanood dito, at birthdays nyo, kasama po kayo sa aming panalangin. Okay, so mga kapatid, extend natin yung ating mga kamay sa ating mga kapatid na sa harapan. Kayo naman dyan sa harap ay i-receive nyo po yung mga panalangin ng kapatiran ng buong iglesia. So let us pray. Father God, we thank you once again for the lives of our brothers and sisters over here, matanda man o bata. Panginoon, ang aming panalangin at pasasalamat na sa kanilang buhay ay natagpuan kanila. Yung iba bata pa lang, yung iba ay nasa tamang edad na, yung iba senior na. But Lord, nakita namin ng katapatan mo sa kanila at kabutihan niyo po na kahit minsan hindi mo kami iniwan o pinabayaan. Kaya ngayon, as we celebrate their birthdays, Lord, hayaan mo na patuloy mag-umapaw ang pag-ibig mo sa kanila na ang iyong mercy and grace will follow all the days of their lives, O God. Ang favor mo, ang patuloy na habulin sila at ang mga desires and ambitions, dreams and hopes nila personally, kasama kanilang family, mangyari po ito according to your good will and your good purpose. Panginoon, salamat po. Hayaan nyo na po na ang pangahat ng pagpapala na kanilang dinidesire ay buhos mo sa kanilang buhay physically, spiritually, and materially, O God, lahat-lahat. Iyon po ang aming panalangin. Hindi lang sa kanila, sama na po ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga propesyon, ang mga pag-aaral ng batang ito, at ang kanilang mga negosyo man in the future, O Lord. Salamat po at ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Kasama po yung mga nasa picture lang daw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ate Ben. Bukas pa ba? Happy birthday, Ate Benny. Happy birthday, Sariel. Happy birthday. Happy birthday. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Akala ko extended version pa yung ating jingle. Anyway, again, happy birthday sa lahat ng may birthdays ng April and happy anniversaries kung meron man na hindi nakasama o just in case na meron po na nanonood ngayon. So mga kapatid, Easter Sunday or Resurrection Sunday, yung iba wala, siguro kaninang umaga sila sumalubong. Posible po, ano, yung iba, alam ko, ibang mga other than the Catholics, yung iba pong mga Christian churches ay nagsiselebrate din po sila ng Easter service, early morning o dawn watch service. Parang ganun din yun, ano, parang salubong din ang dating. Pero tayo, dito sa Win Pasig, hindi natin nagiging practice talaga yon kung hindi yung regular service natin sineselebrate. So ano nga ba yung Easter Sunday o yung Resurrection Sunday? Sa ibang lugar, sineselebrate nila to differently. Iba-iba rin, ano? Pero iba yung may mga Easter eggs, Easter bunny. Hindi ko alam kung sino naka-invento nun eh. But ang symbolism doon nun ay dahil may buhay. Yung itlog ay doon yung buhay. So parang ang Panginoon ay muling pagkabuhay, yung itlog magiging sisiw. Eh, yun ang pananaw. Perhaps. So, yung Easter Sunday is one of the most significant Christian holidays, ano? Na inaalala natin yung muling pagkabuhay ng Panginoon na nagpakita doon sa mga disipulo una after 3 days doon sa libingan. Doon po sa tomb, kung tawagin. Sa tomb, tinatawag nila. Sa libingan. So yung first Easter Sunday ay nagdulot ng malaking pagbabago. Bigay ito ng kagalakan, ng amazement, especially doon sa mga early disciples, especially in the first time na nakita po nila ang ating Panginoon Kristo mula nung siya mamatay. Kasi nakita nila na ipinako ang Panginoong Jesus, na-witness nila yon, namatay, nilibing, at pagkatapos, after 3 days, nakita nila na nabuhay. Tayo kaya, kung tayo kaya ay makakita ng mahal natin sa buhay, ano, na nilibing na, kaya lang sa dito, iniimbalsa mo eh. So kaya yung iba parang, huwag natin imbalsa mo muna, baka mabuhay maguli. Naka-experience ba kayo ng ganon? Mga namatay na hindi iniimbalsa mo muna, hoping na baka mabuhay pa. Totoo po yan. Yung mga ganyan. I experienced that sa Bulacan nung ako'y nando doon. Meron akong kamag-anak na parang pinaniniwalaan nila na kinulam nung matatanda. Alam niyo naman, nung mga sinauna, mahihilig sa ganung paniniwala. Patay na yung pinsan ko, babae po siya, may asawa at anak. Ayaw siyang ipa-imbalsa mo ng pamilya, nung tiyahing ko, pamilya nila. At ang gusto nila, ay tumawag sila ng parang albularyo, dinala sa bahay. Patayin na yung pinsa namin, pinahira ng langis, dinadasalan, may mga kandila, at minamasahe niya. Eh sabi nila, ay, lumalambot na yung katawan. Eh sabi namin nga, siyempre, masahihin mo ba naman yung laman ng patay? Eh di lalambot talaga. Umiinit daw. But in hopelessness, wala po nangyari na patay pa rin siya at hindi na muling nabuhay. So sa Biblia po, tinuturo ng resurrection ni Christ ay sa atin na, ano ba ito nangyayari dito? Sandali lang ha. Ay, sorry. Ano man nangyari? Wala kasing salamin eh. Yan. Itinuturo po ng resurrection sa atin, mga kapatid, ay kung paanong yung physical na katawan ng Panginoong Hesukristo ay nabuhay mag-uli. Totoo po, physical body na bumalik. At yung Easter ay nagpapatunay nang ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Siya po talaga, siya lang yun eh. Kinonfirm iyon sa mga prophecies na mababasa natin doon sa Old Testament at vinalidate ito ng scriptures.
nagtagumpay ang kabutihan sa kasamaan. Hindi lang yon, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang nagbigay ng tagumpay sa bawat mananampalataya. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ito. Now, yung question is, ito po yung title natin. Yan. Paano kung hindi kaya nabuhay ang Panginoon? Kung kayo tatanong, paano kung hindi nabuhay kaya ang Panginoon? O paano kung hindi pala totoo yung balita? O yung ating pagkaunawa, pagkaalam, maliit pa tayo, nalaman natin yan. Ano kaya ang mangyayari sa atin? So yung pag-aaralan natin. At yun ang isa sa mga itinuro ni Apostol Pablo sa mga unang mananampalataya sa iglesia ng Corinto. So 1 Corinthians 15:17, ang sabi dyan, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Palain po ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo ba na yung verse 19, yan po yung kiniklaim ng ibang sekta na nagsasabi na hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Sila yung mga sekta o relihiyon na nagsasabi o ang paniniwala ay tao lang si Kristo. At ito yung ginagamit nilang diskusyon o argumento. Kaya lang, hindi nila binabasa yung mga kasunod. Di ba? Yung kasunod niyan, but Christ has indeed been raised from the dead. Totoo ngang siya ay nabuhay na maguli. Yung sinasabi na to, kung ito lang babasahin mo, kung hindi mo siya bibigyan ng konteksto, yung passage ng verse 19, kung, sabi diyan, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Pinakakawawang tao, tayo. Kung yun lang ang ating, si Kristo lang ang ating pag-asa. Di ba? Pero pag binasa mo yung huli, yun pala yun. At meron pang mga simula. So yung context po ng passage na to, ay si Apostle Paul, kinokorek niya yung mga maling paniniwala ng mga believers doon sa Corinto. Kasi, nagdududa po sila, hindi sila naniniwala doon sa muling pagkabuhay ng mga patay. Maaaring napag-uusapan nila yan, naririnig nila, pero hindi sila naniniwala. Di ba meron tayong ganun kung minsan? Alam natin yung isang bagay, pero hindi natin pinaniniwalaan. Maraming ganun sa ating buhay. Diba? Alam natin may Diyos, alam natin liligtas tayo ng Diyos, alam natin tutulungan tayo ng Diyos, pero somehow, nandun yung pagdududa na hindi natin ito talagang pinaniniwala. Liligtas nga kaya ako ng Diyos? Somehow, yun yung pananaw nila na totoo nga kaya na ang mga patay ay bubuhay maguli. Wala man ang nabubuhay. Wala pa naman silang nakita. So, in-explain ni Paul that Christ's resurrection, it guarantees the future resurrection of all believers. Ito'y garantya. Ang pagkabuhay na maguli ni Kristo ay isang garantiya po sa atin. Guarantee to all believers that we will be resurrected. In the last days, pag bumalik ang Panginoon, bubuhayin tayo maguli. At yun yung pinipilit niyang ipaliwanag sa mga unang mananampalataya. Now, alam po natin na sa buong mundo, lahat ng denomination, isineselebrate, Christian denominations, meron dalawang popular na celebration. Ano yung sikat na sikat? Pag December, Christmas.
At ang pangalawa, itong Easter Sunday. Pero alin ang mas binibigyan ng importansya ng mga tao, ng mga Kristiyano? Ano? Christmas, di ba? Napakatagal. September pa nga lang. Prepare na tayo eh. Pero itong Holy Week o yung pag-alala natin sa Easter, sa Panginoong Jesucristo, kanyang ginawa, parang isang ano lang sa atin to, isang ordinaryong selebrasyon. In fact, ito yung pagkakataon para tayo makapag-beach, at tayo makapamundok, para tayo makapagbakasyon sa probinsya. Hindi natin naiintindihan masyado, mga kapatid. Hindi natin alam na, hindi natin nare-realize na kung walang Easter Sunday, baliwala yung Christmas. You get my point? Yes. Kahit dumating ang Panginoong Jesucristo, niligtas tayo doon sa krus, namatay siya, pero kung hindi siya nabuhay na maguli, mga kapatid, wala tayong pag-asa na mabubuhay din tayo. Wala tayong inaasahan. No, diyan pa ba tayo? And so, ito po yung gusto natin matutunan ngayon. Yung ating one-point message this morning is this. Without the resurrection of Christ, our faith is meaningless. No hope and no forgiveness. Kung walang muling pagkabuhay ni Kristo, kung hindi nabuhay ang Panginoong Hesus, yung pananampalataya natin, walang saysay. Wala tayong pag-asa at walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Nandun pa rin tayo. Pag-uusapan po natin yan unti-unti. Ano po sa tingin nyo ang mangyayari sa ating pananampalataya if one day, biglang ma-news, sabihin ng mga archaeologists, meron kaming bagong discovery. Nahukay namin yung buto doon sa Israel, buto ni Christ. DNA namin si Kristo. Ito, buto ng Panginoong Hesus. Ano kaya ang magiging reaction ng bawat isa ng mga Kristiyano? Kayo po, personally, kung man-news yan sa CNN, di ba, international, binalita dito sa atin, na-discovered daw sa Israel, buto ng Panginoong Hesus. Tama-tama, eksakto sa mga description sa Biblia. Si Jesus yun. Di ba, may butas ang kamay. Wala na lumusot doon sa buto May tusok dito siguro kung kalansay na lang na hindi mo naman titration, di ba, kung siya nga talaga yon. Well, ano mangyayari sa ating pananampalataya, mga kapatid, kung ganoon? Ano ang maiiwan sa atin? At sa tingin niyo ba, mahalaga yon? Would it matter to all? Meron pa bang saysay ito, mga kapatid? Saan tayo pupunta kung hindi nga totoong nabuhay ang Panginoong Yesus? So, iyon po yung gustong patunayan dito ni Pablo. So, at that point, doon sa kanyang passage, sa ating passage na binasa, mga kapatid, pinipresenta niya, ipinakita niya yung isang matinding declaration, a definite declaration, that on the third day, Christ has risen from the dead. No ifs or buts. Wala nang pero-pero pa doon sa pangyayari na to. So Christ died on Friday, sabi ni Paul, but on the third day, nabuhay siyang mag-uli. At hindi na siya namatay pa, mga kapatid. Bumalik siya doon sa Ama at nakaupo sa kanang trono. At ngayon ay naroon nagpakailanman. Now, why is Easter Sunday important to Christians? Bakit po importante sa atin itong Easter? Bakit nga ba? Kasi pastor, sineselebrate natin yan. At maaaring meron tayong kanya-kanyang pananaw. Pero mga kapatid, ang bawat mananampalataya, yung totoong mananampalataya, must believe that Jesus really died on that
Friday afternoon, but on Sunday morning, He has risen from the dead. Ano ibig natin sabihin? He has risen personally, ano pa? Bodily, physically, literally. Bumangon ang Panginoong Hesus. Nabuhay siyang muli doon sa mga patay. At hindi na siya muling namatay. Siya'y nabuhay magpakailanman. Yung ibang mga sekta, yung ibang mga relihiyon, pansinin nyo, meron bang kahawig ng katulad na istorya ang Panginoong Hesus? Nasaan si Muhammad? Si Muhammad ba nung mamatay na buhay ulit? Wala, di ba? Sino pa? Si Buddha. Namatay. Pero wala na. Sino pa? Si Confucius. Sino pa? Yung iba mga, si Rizal. O kung sino man kanilang mga religious leaders na namatay, na nagsimula ng kanilang mga relihiyon. But up to this point, wala nino man sa kanila nabuhay. Si Jesus lang po yun. Kaya ngayon ina-out that He is alive. The tomb is empty. Mamaya pag-aaralan pa natin to ng malaliman. So we must believe that Christ has risen physically, personally, not some substitute. Wala pong substitute. Bodily meaning, yun talaga yung kanyang ipinako. Yun yung katawan niya na napako, na, ano tawag doon? Nilatigo ng napakarami sa likod, na ang muka ay dugo-dugo halos, na hindi na makilala, na nilalagyan ng koronang tinik na ganyan kahaba ang tinik, na nakabaon sa kanyang anit, ng kanyang Passion of the Christ, di ba? Papanoorin nyo, matindi. Ewan ko kung pinanood nyo ulit siya ngayon, panahon na to. Yung iba pinapanood nila, pinaplay nila sa kanilang mga churches, yung the Passion of the Christ. So, hindi siya isang multo lang na nabuhay o nagpakita, hindi siya apparition. Yung word na resurrection, it means si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, immortal, incorruptible. Nandoon siya sa katawan na incorruptible. And never to die again. Mababasa niyo sa Biblia yan that during His earthly ministry, si Jesus ay meron ding mga taong binuhay. Tandaan niyo ba? Nabasa niyo ba yan? Ilan ba ang mga taong binuhay ni Christ nung earthly ministry? Walang magre-research sa Google. Guess lang, wild guess, ilan? Sino na nagsabing 5 ang binuhay niya? Taas kamay. Wala. 4. Wala. 3. Ayun, may mga 2. Meron din. 1. Tingnan natin, Tingnan natin kung ilan yung mga ano niya. So, merong 3 tao na binuhay ang Panginoong Yesus during His earthly ministry. Sino-sino ba yan? Yun. Si Lazarus of Bethany, a widow son of Nain, and the daughter of Jairus. Ayun. So, pinakasikat, sino? Si Lazarus, siyempre. Kasi si Lazarus, almost 4 days na siyang patay at that time. Pero si Jesus, mga kapatid, siyempre, di ba itong si Lazarus at yung dalawang kasama pa niya, nung sila'y nabuhay na maguli, nanatili ba silang buhay? Of course not. Namatay ulit sila, di ba? Yung kanilang muling pagkabuhay ay meant lang para sila'y i-revive doon sa temporary death nila. Pero dumating din yung pagkakataon sa kanilang mga buhay na sila'y namatay na hanggang ngayon ay patay sila. At nag-aantay sila sa muling pagkabuhay ng lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Kaya nga ang Panginoong Yesus, having once experienced death, minsan lang niyang naranasan ito, at after that, nagtagumpay siya. Napagtagumpayan ni Jesus yung kamatayan. At dahil doon, He was raised immortal, alive from the dead, and He still lives
today, mga kapatid. Jesus' resurrection has always been the fundamental truth of Christian doctrine. Yung kanyang resurrection, fundamental truth yan. Pastor, yung bang kanyang pagkapakot, pagkamatay ay hindi. Siyempre, kasama yon. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na lahat ng denominasyon, nagkakaisa sila. Pagdating dito sa sinasabi na tinuturo ng Biblia, na si Jesus ay namatay pero siya ay muling nabuhay after 3 days. So dapat walang confusion sa sino man. Kung meron man sa inyo nagdududa, tanggalin nyo yun. Kung meron kayong mga nabasa, napanood sa YouTube, napakadaming mga ganyan misleading. Di ba? Nagbibigay ng doubt sa atin, hindi naman totoo. Meron ngang mga mababasa pa kayo sa internet na si Jesus Christ, hindi talaga siya yung namatay, ibang tao yun. At si Jesus Christ ay napunta ng Japan, nagkaroon pa ng asawa, nagkaroon pa ng pamilya. May mga basa na ba kayong gano'n? Mag-research kayo, makugulat kayo. Napakadaming mga nagsusulat ng mga fake news na ganyan. So yung katotohanan na si Kristo yung namatay, nag-unite ito at siya yung muling nabuhay. Nag-unite ito sa lahat ng mga denominations, whether large or small. At kung hindi ka naniniwala sa muling pagkabuhay, mga kapatid, medyo baka nagkamali ka ng pananampalataya o relihiyon na pinasok. Or else, hindi ka isang totoong mananampalataya. Bakit ko sinabi, subukan niyong basahin ang Book of Acts at pag-aralan niyo ang mga sermons ni Peter at ni Paul, makikita niyo na ang sentro ng Kristyanismo ay hindi ang talagang pagkapako ni Kristo. Yes, mahalaga yon, yung the crucified Christ. Pero ang binibigyan ng lalim talaga ay the resurrected Christ. Di ba? That is the message na nag-turn ng mundo upside down. The Son of God has come back from the dead. Dahil walang ganyang nangyari pa before. Yung lahat ng mga sineklaim nilang nabuhay, of course, sa Old Testament, marami rin yung mga nabuhay, di ba? Si Elijah, may mga binuhay. Pero namatay uli sila. Yun nga ang point natin dito. Walang nabuhay sa kanila na hindi na uli namatay. Iba naman yung case ni Elijah. Si Elijah naman ay buhay na kinuha sa langit. Tingnan niyo po ito. Ito yung reason ganito. Babasahin ko lang. Actually, inad ko ito kaninang umaga habang nire-review ko ito. Tingnan Matthew 28:11. Sabi niyan, while the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money. Yung mga sundalo doon sa libingan ni Kristo. Telling them, sabi niya, you are to say, eto sabihin nyo his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Nung sinulat yan ni Matthew. Di ba? Ninakaw. Kaya even doon sa kanila, sa Israel, dahil doon sa mga, sa mga chief priest na to, sa mga pariseyo na to, sa Saduseo, ayaw nila na malaman ng mga tao na totoo ngang nabuhay na maguli si Kristo. Kasi nung naggulat yung mga guard, prison guard doon sa kulo, isipin mo malaking bato yon na nakakover doon sa libingan, nabuksan. Considering na may gwardiya. So sabi siguro nila, hindi, sabihin nyo, nakatulog kayo sa pansitan. Binigyan siya ng pera, binribe siya, at sabihin nyo, ninakaw siya ng mga disipulo. Isipin nyo yun. At yun nga ang pinalaganap, at iyon ang pinaniwalaan nila.
Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, lahat ng nananampalataya sa Diyos, hindi tayo sumasamba sa isang patay na Jesus. Ang sinasamba natin ay buhay. At hanggang ngayon ay naghahari dun sa langit. Di ba? That's why dinedeclare natin sa ating kanta that Jesus is alive. Amen? Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Hallelujah. That is the very reason sa totoong mga Kristiyano, yung krus natin, dati meron tayong mga krus, di ba? Itong krus ng win, wala ng tao. Di ba? Sa mga Christian churches, wala ng taong nakapako. Nandoon. Kasi nag-resurrect na ang Panginoon. Nabuhay na siya. So, hindi na dapat yun ang makita natin. Ang cross, pag tinitingnan natin, ang dapat nakikita natin sa cross ay victory. Sapagkat yun ang tagumpay natin, mga kapatid. Yung cross. Hindi lang sa tayo napatawad, kung hindi tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo ay bubuhay mag-uli, mga kapatid. So si Christ, He died once and for all. And the cross is empty para i-remind tayo that through His death, hindi siya nanatiling patay. Siya'y nabuhay na mag-uli at magpakailanman. Now, but what if Easter did not really happen? Ito yung gusto natin pag-usapan. Paano nga ba kung ang Easter talaga ay hindi nangyari? Paul was informed na merong confusion doon sa mga believers sa Corinto regarding doon sa kanilang mga namatay na nalibing. Diba? So merong maling paniniwala na kumakalat doon sa loob ng iglesia na sinasabing walang pagkabuhay na maguli. Huwag na kayong umasa sa mga namatayan sapagkat hindi nyo na makikita sila. Hindi na sila muling mabubuhay. Kaya si Paul, sumulat siya. In-address niya to doon yung problema sa 1 Corinthians 15. Ni-remind niya yung church na ang resurrection ng mga mananampalataya ay nakadepende o sabihin na natin na ito'y bumabase kung si Jesus Christ ay nabuhay o hindi. Sa yung kanilang paniniwala, sabi ni Paul, doon to nakabase. Si Kristo nga ba ay nabuhay o hindi? Sapagkat kung si Kristo ay hindi nabuhay, ito ang mangyayari sa inyo. Ito po yung ina-explain na pinipilit ni Pablo. Na kapag yung mga mahal natin sa buhay, nilibing na, hindi nga natin alam kailan ba natin sila uling makikita. Sino rito yung may mga namatay na pong mahal sa buhay? Taas kamay. Madami, kami. Magulang namin mag-asawa. But I'm still hoping. Though yung aking tatay ay hindi ko alam kung siya born again. But sabi ko nga palagi, lagi ako nagbibigay na at least for benefit of the doubt na somehow, bakit ang Lord ay mabuti, kaya niyang gawin yung mga imposible. Di ba? Malay mo that last minute ang Panginoong, ang aking ama o yung mga mahal natin sa buhay na namatay na hindi natin na-sharean, ay nagpakita ang Panginoon sa kanila in their dreams. Di ba? Yung kanilang mga apparition tinatawag na bago mamatay, nakapag-confess sila ng kasalanan na tinanggap nila si Christ. Who knows? Walang imposible sa Diyos. Pero nanay ko, alam ko yun, talagang siya po yung naunang Christian sa amin. But, ang ibig kong i-point out dito, yung mga namatay, wala tayong definite na, ano ba tawag dito? Na pagkakaunawa kung kailan nga ba. Nung sila namatay, ilang taon na, dekada na, buto na lang sila doon. Yung iba dinurog na, yung iba inagis sa dagat, sa ilog. Nakikita ko pa ba sila? Kung ikay totoong Kristiyano, then believe. And someday, we will meet them. Magkikita-kita tayo, mga kapatid. So marami pong tao, including yung mga Kristiyano, ang kanilang kaisipan, walang resurrection. After all, wala naman talagang aasahan. Mahirap mag-antay ang sabi
nung iba. Kaya nga may ex po yan, no? If Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Take note po, si Pablo, hindi naman niya na-rebuke tong iglesia eh. Itong mga Corinthians eh. Takot sila, may duda sila, or tinatry na i-prove na yung resurrection ay parang idinidetalyado na isang argumento ni Pablo. But rather, pinoint out ni Paul na itong mga doubting believers, binalik lang niya eh. Di ba sabi niya, tingnan niyo yung tomb, tingnan niyo yung libingan ni Christ, ng Panginoon. Nandun ba siya? Wala. At maraming mga nag-testify, maraming naka-witness na wala ang Panginoon. Na marami nagsabi na ang Panginoon ay nagpakita pa sa mga disipulo. Marami pang mga followers ang nakakita. That's why pinatutotohanan ito ni Pablo. Sabi nila, kung nandoon, kung si Kristo hindi nabuhay na mag-uli, baliwala ang ating pananampalataya at tayo ay nasa ating pang mga kasalanan. So sabi niya, paano kaya kung hindi talaga nabuhay na mag-uli ang Panginoon? Totoong nandoon nga siya somewhere sa isang lugar in the Middle East na nandoon ang kanyang mga buto at kanyang labi. Tingnan natin kung ano ba mangyayari. Unang-una, Christian faith is meaningless. Yung kaninang ina-explain ko. Ibig sabihin ng futile, useless, meaningless, empty, in vain, or of no value. So walang saysay ang inyong pananampalataya. Walang saysay na tayo pumunta rito linggo-linggo. Walang saysay na tayo manalangin ng pagkahaba-haba, mag-devotion everyday, magbasa ng Biblia, makinig sa sermon, o ako mismo, walang saysay ang aking mga panangaral na gagawin at pag-aaral kung hindi na buhay maguli ang ating Panginoong Hesukristo. Nag-uubos lang tayo ng oras. Yun ang ibig ko sabihin. Nag-gets po? Nag-uubos ba kayong oras dito? Ha? Sabi ng iba. Pangalawa, we are still in our sins. Ayan, kanina kasunod, di ba? You are still in your sins. Ang kamatayan ni Kristo, mga kapatid, hindi magkakaroon ng totoong kapatawaran ang mga kasalanan natin kung hindi siya nabuhay na maguli. Agree? Tama ba ako ng interpretasyon? Di ba sabi ni Pablo, kung hindi nabuhay si Kristo maguli, you are still in your sins. So walang saysay yung pagkamatay sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, walang forgiveness of sins. At tayo, mga kapatid, ay eternally walang pag-asa pag tayo namatay. Wala na. Hanggang doon na lang yung atin. Kung si Kristo yung nanatiling nandoon sa kanyang libingan. Ano pa? No chance of seeing our departed loved ones again. Yan ang gusto natin. At tingnan nyo, kung si Kristo hindi nabuhay, maguli, then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Bakit sinabing natutulog lang? Natutulog lang ba yung mga patay? Kaya nga pag sinabi, parang natutulog lang yung bangkay ha. Nakita na kayong ganon? Kaya yung iba, nung nakaburol, nakaganon pa. Nakangiti. May unang malambot. Natutulog lang. But in reality, yun po ang sabi sa Biblia. Ang mga namatay kay Kristo ay natutulog lang. Bakit? Ang ibig sabihin, darating yung pagkakataon na sila'y magigising. Literal ba? Spiritual? Yes. Sabi nyo ba? Parang pinoproseso pa. Nire-reboot yung utak. Parang hirap alalahanin ito, pastor, ng kinukwento. Bigyan ko ng
kayo po ng ilustrasyon. Yung tao pag namatay, na-explain ko yung kagabi dun sa mga kabataan natin. Nakita ko si Mark eh. Ano sa dulo? Yung katawan ng tao ay tripartite being. Tama? Body. Physical body. Galing sa alabok. Pag namatay, babalik sa alabok. May espiritu. Tama? May kaluluwa. Pag namatay yung tao, yung katawan, babalik sa lupa. Yung espiritu, babalik sa Diyos na nagbigay. Yung kaluluwa, saan pupunta? Sa limbo? Pupunta ba siya sa isang container? Pupunta ba siya sa isang tinatawag na purgatorio? Wala sa Biblia yung ganun. Ang isa sa malinaw na makikitang ilustrasyon ko dyan, si Lazarus at yung mayaman, nung namatay, sabay sila. Kaya ka sa Hebrews ang sabi, di ba, minsan ka lang mamamatay na after that is judgment. Kaya pag isang tao namatay, judge ka na. Pero ang tao hanggat buhay, may pag-asa. Amen? Yes. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung mga pasaway niyong mga mahal sa buhay, may pag-asa pa yan hanggat buhay. Kaya dapat mag-double time tayong sharean sila. Prayer. Pray, care, and share. Gawin niyo yon kasi baka dumating ang pagkakataon, mamatay na yan, judge po sila agad. Sa Luke chapter 16, ang kwento na yan, nang mamatay yung dalawa, yung mayaman, punta agad sa Hades. Yung Hades, hindi pa yan yung impyerno. It's a temporary place ng paghihirap. Kasi sa Revelation, pag yung tinapon na si Satanas sa impyerno, kasama yung Hades na itatapon doon. At yung mga kanyang mga demonyo at yung kanyang mga sumunod sa kanya, yung mga taong tumalikod kay Kristo at sumunod sa dyablo. Si Lazarus dinala saan? Doon sa lugar ni Abraham, Abraham's bosom, at siya'y inaaliw. Pero may pagitan, hindi po pwedeng pumunta doon. Yung magnanakaw na nakapako, ang sabi ni Christ, I tell you ngayon pa lang, isasama kita sa paraiso. Perhaps, sabi ng mga scholars, it's the same. The Abraham's bosom and the paradise na sinasabi ni Christ is the same. The temporary place ng mga taong namatay. Pero pagbalik ng Panginoon, bababa. Ang sabi doon, in the twinkling of an eye, pag tumunog na yung pakakak, for all four corners of the earth, makikita ang kanyang pagbabalik. Maririnig. Magugulat tayo, bakit mabubuhay yung lahat ng mga patay kay Kristo? Paano nangyari yun? Kinain na yun ng buhaya. Makapangyarihan ng Panginoon. Kahit kaya niya yan. Ay, di ba? And that's exactly what happened. Na yung nandoon, bababa, magsasanib uli doon sa katawan. At yung katawang namatay, magiging glorified body katulad ni Christ nang siya'y nabuhay na mag-uli. Iyon yung tagumpay. Yung katawan niya'y bago ng katawan. That's the heavenly body, the glorified body. Mga kapatid, that's why sabi niya kay Thomas, tingnan mo to Thomas, nagdududa ka. O, ito yung butas, suot mo yung kamay mo. Yung tagliran ko, gusto mo ipasok yung daliri mo. And yet si Christ kumain. Physical body natatouch, pero dumaan sa pinto, lumusot. Ang hirap i-explain mga kapatid. But ang sabi ng Biblia, He is the first fruit. Siya ang una sa lahat. Kaya't kung walang pagkabuhay na maguli, wala tayong inaasahan mga kapatid. Pero dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, lahat tayo mabubuhay maguli pag tayo namatay. At yung mga namatay na mahal natin sa buhay, makikita natin. Grabe, di ba? Ang nakakalungkot, kung sila'y hindi kumilala kay Kristo nung mamatay, maaaring sila'y makita natin dun sa kabilang side. Iyon po ang malungkot, mga kapatid. Now, ano pa kung si Kristo ay hindi nabuhay na mag-uli? Mga kapatid, we are of all people most to be pitied. Sa Tagalog.
Pinakakaawa-awang nila lang kung hindi nabuhay maguli ang Panginoon. Sabi ng ibang tao, kahit na hindi totoo ang Kristyanismo, ang Christianity, the best pa rin relihiyon na sundan. Kasi maganda yung kanyang mga principles. Di ba? Moral principles ng mga Christians ay maganda. Kahit na totoong walang pagkabuhay na mag-uli. Agree ba kayo doon? Amen yung iba, pero ako hindi. Pastor, bakit hindi ka agree? Kasi honestly, kung ang Christianity ay hindi totoo, bakit ako magpapatuloy sa isang bagay na kasinungalingan? Ba't ako magpapatuloy sa Kristyanismo? Kung hindi naman pala totoo, kung wala naman palang patutunguhan ito, ba't ba ako magpapakahirap na gusto kong uminom ng alak at maglasing eh. Yung mga kaibigan ko eh. Di ba? Pero dahil dun sa pananampalataya ko, napipigilan ako. Gusto kong magbisyo, gusto kong mag-chicks, gusto kong magsugal, gusto kong magpakalayaw sa mundong ito, magpakasaya. Pero hindi ko magawa dahil sa aking pananampalataya. Now, kung hindi totoo yung Kristyanismo na walang pagkabuhay na maguli, ba't pa ako maggaganon? Mag-enjoy na lang ako. Hello? Iba yun ang logic ng iba. Yan ang pananaw ng mga taong walang inaasahan. Yan yung mga tao na walang pag-asa sa, wala naman yan. Ang langit ay ito na sa lupa. Dapat tayo magpakasaya. Enjoyin mo yung pera mo, kita mo, gawin mo ang lahat ng maibigan mo. Yan ang pananaw ng mga taong makamundo. At kung ang Kristyanismo ay walang inaasahan na muling pagkabuhay, mga kapatid, nonsense lahat ng ating ginagawa sa mundong ito. So tama si Paul. Now, but if Jesus truly did rise on Easter, paano naman kung totoong si Kristo nga ay nabuhay na maguli? Ayan naman ang pag-usapan natin. Ayan naman ang sabi ni Paul. Tingnan nyo. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who were fallen asleep. So si Paul, nung sinabi niya yung lahat ng mga negative side ng Easter o ng resurrection, paano kung di nabuhay? After nun, ni-reverse niya lahat. Sabi niya, pero dahil totoo ang lahat, yung sinabi ko sa inyo kanina, ay kabaligtaran. Now, the positive truth about Easter is this. That Christian faith has meaning. That Christians have forgiveness of sin. May kapatawaran tayo. That we have the chance to see our loved ones who died in Christ. And our future is certain. Ibig sabihin ni Paul, dahil totoo ang lahat ng yan, lahat ng ginagawa natin sa pagsunod sa ating pananampalataya, lahat na yan ay hindi nawawalan ng saysay, kung hindi lahat ng yan ay may epekto sa hinaharap na pag-asa natin na tayo ay makasama ng Diyos in the future. Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. So ito po ay good news sa lahat ng believers. Yung dating hopeless, full of hope. And now we can boldly say sa mga tao, pwede tayong mag-preach, pwede tayong mag-share ng Word of God, pwede nating ibahagi ang kaligtasan sa iba boldly. Kasi totoo ang ating pananampalataya na meron tayong buhay na walang hanggan na inaasahan. So there is good news in the graveyard, mga kapatid. Pag ikay pumunta sa sementeryo, may pag-asa. Kung ang tingin ng marami, sementeryo ka pupunta, lugar ng mga patay, yes. Sa mga taong walang Diyos. Pero sa isang taong may Diyos, yun pong sementeryo ay lugar
ng pag-asa. Dahil someday, yung mga namatay doon, na mga nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ay mabubuhay na maguli. Hindi natin alam kung anong itsura. Yung ibang mga scholars, sinasabi nila, yung resurrected body, kahit nabuhay ka ng 100 taon, na nabungin lahat ng ngipin mo at ang mukha mo'y kulubot, at pumuti lahat ng buhok mo at ang mata mo'y bumagsak, at baluktot na ang katawan mo. Pag ikaw ay nag-resurrect, babalik yung peak, yung lalabas sa katawan mo daw, ay yung peak age mo. Ano ba yung peak age? Yung peak age ay nasa around 30 ba? 30 yung peak, no? 30 to 35. Yung katawan mo na parang maayos na maayos. Kaya nga makikilala mo pa yung iba dun eh. Si Kablas, nakita mo dun, ako baka gwapong-gwapo. Si Tatay Tiago, Nanay Tureng, baka pag nagkita kayo, pag nabuhay maguli, nako may buhok yon. Talo pa si Brother Boy. Babalik kayo yung peak eh. Yun po yung babalik yung peak, di ba? Yung dati mga puti-puti, wala na siguro. The glorified body. Now, malapit na po tayo magtapos. Ano po yan? Sino ang naglalaro niyan? Nasa casino. Anong klaseng laro yan? Sino marunong dyan? Pastor, wala namang sa amin sugarol. Dati yun. Poker. Tama ba? Poker. Pastor, di pa kami nakapunta ng casino. Ako rin hindi pa. Pero gumawa kami sa casino. Pero nung operational na, hindi na ako nakapunta. Nung nagpa-practice lang, nung gumagawa kami sa Soler, yung casino, nung medyo tapos na ibang portion, nakita ko sa gabi, dry run sila. Nakita namin, sinisilip namin, yung kasi, yung nagta-trial pala yan bago yan mag-open, sa opening. Yung mga dealers, tinetrain sila kung paano. At pati yung mga servidora, grabe. Sabi ko nga, yung mga nagsiserve doon sa casino, sa Soler, akala mo mga artista, ang gaganda, mga mistisa. Tapos sila yung nagsiserve ng mga drinks. Tapos yung taas ng hotel. Kaya yung mga millionaires, billionaires, pag naglalaro doon, kukuha doon. Pag nananalo doon, titipan daw yung mga babae doon. This is my room number. Mga kapatid, yung laro ng poker ang gusto natin pag-usapan. Huwag yung casino. Sa poker, may dumadating yung pagkakataon dyan na lahat ng cards, yung highlights dyan sa game na yan, all in kung tawagin. Ano yung all in? Taya, pati pato. Taya lahat. All in. Ano ibig sabihin ng all in? Itataya ko na lahat. Kasi, manalo-matalo yan. Tama? Naniniwala ka na yung cards mo ay mananalo. That's why i-all in mo siya. Itataya ko na siya lahat. Taya pati pato. Kaya pag natalo, ubos lahat. Pero pag nanalo, akin lahat ng sa inyo pati. Winner take all. Ito yung pagkakataon na yung player ay nandoon yung kanyang instinct, hindi, ilalaban ko to. I believe in my cards, tatalunin ko lahat kayo. At mananalo ako. I will take all your money. Pera po ibig sabihin yan. Hindi ko alam kung magkano ang blue, magkano ang red. Yung iba dyan, tens of thousands. Yung iba dyan, 100,000. Yung iba dyan, isang card, millions. Now, tandaan po natin na sa Christianity, dapat ganun. Sa buhay ng isang Kristiyano, should be all-out believers. Hello? Bakit all-out? Dapat, pag naniwala ka sa Panginoon, sumunod ka, hindi ka lahati lang. Itodo mo na, kapatid.
Huwag tayo yung, hindi, tataya ko lang muna yung asawa ko. Sige, todo. Itataya ko pati asawa ko. Pero yung anak, hindi. Hayaan mo na yung asawa na lang. Matalo mo kanila na yan. Sama no? Ewan ko lang. Yung sabi ng asawa ko, yes! Itataya kita. Yung mga gusto nang mag-get rid yung mga asawa. Hoy, mamaya, merong couples, ha? Attend kayo. Mga kapatid, we have to decide that we are to go all in for Christ. Sino sa inyo rito yung mga all-in believers? Taas kamay. Sabi ng iba, Pastor, kalahati lang eh. Pwede bang gano'n lang muna? Well, that's my encouragement and challenge to you. Kaya niyo bang maging all-in sa Panginoon? Kaya niyo bang paniwalaan lahat sa Diyos? Na umaasa tayo, mga kapatid, that we should stand on the empty tomb para makita ng buong mundo na tayong mga Kristiyano ay may totoong pananampalataya na ang ating Kristong pinaglilingkuran ay hindi patay, kundi siya'y nabuhay na maguli. Kaya yung libingan niya ay walang laman. At siya'y nabuhay doon ngayon, nabubuhay hanggang ngayon, na nagbibigay ng tagumpay sa atin. Mga kapatid, iyon po yung pinakamaganda. That's why we have to go all in. Itaya mo ng lahat sa Panginoon sapagkat hindi ka mabibigo, kapatid. Kapag tayo na kay Kristo, hindi tayo mabibigo. Tandaan niyo po yan. And so as we end, without the resurrection of Christ, tandaan nyo yan, our faith is meaningless, no hope, and no forgiveness. But the good news is that Christ has risen from the dead. And we have the victory. Amen? Tayo ay mananagumpay dahil siya nagtagumpay na 2,000 years ago. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Hallelujah.